Hi everyone! Welcome again to my channel. So for today's video guys, ay i-check natin kung ano na yung improvement sa hinedcut ko na mga ghost plant. So nandun yung mga pots, ayan, tapos yung purple delight, tapos yung mga heads nandito na, inuwi ko na sa bahay, dyan nakatanim, at yung burostil na kinatings ko nandito rin. Tapos kung napansin ninyo, wala nang UV cut. So tinanggal ko na yung UV cut. Tapos kung nakita ninyo, hindi puno ditong patungan ko kasi dito ko iniipon yung mga succulents ko na masilan sa winter, lalo na sa frost. So dito ko iniipon lahat ng mga succulents ko na masilan sa winter. At itong mga nandito sa tray na to ay itanim ko doon sa gilid ng bahay. Doon ko sila ilipat yung iba. At yung iba naman ay i-repattings ko kasi mayroon din mga nasira dito. Katulad dito, ayan oh, nag-dry na siya. So ito yung iba na sunburn at saka kulang sa tubig, ayan. Kapag maliit pa yung succulents tapos kulang sa tubig, ayan, maluto sa sobrang init. Ayan, magda-dry. Ito, ayan. Tapos mayroon ding mga na nagkasakit, ayan, nagka-stem rot, root rot, ayan, talagang hindi natin maiwasan yung mga ganon. So ito is mga Crazy and Ryan, mga baby ng Crazy and Ryan. Tapos dito naman yung kinatings ko na Dendra Jam, ayan, mayroon ng mga bagong suloy. Kung nakita ninyo, napakaliit, yan. Yan, may mga bagong babies na. Ito oh. Tapos mayroon ding mga nasira. Ayan. Hindi natin maiwasan na may mga masira. Tapos ito oh. Si Marum. Diba? May na oh. May baby na. So, lang to, madali lang tong padamihin itong si Marum. Tapos, nga pala siya na succulents, nagkakaroon din siya ng mahabang stem, ayan. Tapos ito, nagka-stem rot. Nilagay ko lang dito kasi, inantay ko siyang magkaroon ng bagong ugat. Yan. So, ito siya. Maganda ang kulay nito guys. Kapag na-stress siya, para siyang may sa dito, mapula-pula. Si Charmont. Ayan. Mapula-pula yung nito. Maganda ang kulay nito. Ayan. So, yung iba ilagay ko sa doon sa gilid ng bahay. Ayan. Tapos, nandito yung iba kong mga ioniums. Ayan, dito ko iniipon yung mga iba kong ioniums. Meron din ako doon sa kabilang patungan. At, hindi ko alam kung ngayong taon ipasok ko sila sa bahay. Kasi last year, nandun sila sa loob ng bahay. Ayan. Pero ngayong taon siguro hindi na. Kasi, ito is, iniwan ko dito sa labas. Ito. Tapos yung, meron ako mga iniwan. Nakalimutan ko na. Ito lang yata yung nilagay ko sa labas. Tsaka ito. Yan. Pero ito, nasa loob to ng bahay last year. Last year ng winter time. Nasa loob to ng bahay. Yan. Pero meron akong iniwan dito na hindi naman siya nasira. Katulad nito, okay lang naman siya. So, ngayong taon siguro hindi ko na ipasok. Hayaan ko na lang sila dito sa labas. Yan. Pati yung kiwi ko nandito lang sa labas during winter time. So, siguro dito lang sila. And then, ito namang gulom ko. Tingnan niyo guys, tumataba yun na yung dahon. Meron din akong isang gulom nakatlagay sa mas malaking pot. Nandun sa, sa harap. Ayan. So, ayan oh. Maganda na yung kulay. Unti-unti na siyang pumupula. Ayan si gulom. And then, ito naman si dwarf jade plant. So, mas maliit yung dahon nito. Ayan. Lumalaki na rin siya. Tapos, nakatali kasi nga, nagbibend yung niya, yung stem niya. So, tinalian ko. So, medyo
ano, nabigatan siya sa ano niya, sa sanga, kaya tinalian ko muna. At may mga ano na oh, may mga bagong, kung nakita niyo, may mga maliit na pimple dito oh. Ayan oh. Ayan, may mga maliit siyang mga pimples ngayon. Marami. So yan, magkakaroon na naman siya ng bagong sanga. Maganda ang kulay nito. Nagiging dilaw na dito sa gilid mapula. Yan. Tapos ito naman, ilagay ko rin to sa ano, sa gilid ng bahay. Siguro i-cuttings ko kasi ang haba na ng stem. Oh. Si Kumino Sato. Maganda ang kulay nito. Nagiging dilaw ang kulay nito. Ayan. Ngayon is green-green siya pero magiging dilaw ang kulay nito. Ayan. Tapos itong ano ko, parang nasira yung rosette ng ano ko. Oh. Nasira siya. Pero okay lang yan kasi kapag nagkaroon siya ng bagong rosette dyan sa gitna, baka magiging tatlo. Ayan, ito oh, parang nagiging tatlo yung ano dito sa gitna. Ito, hindi ko alam. So, antayin na lang natin kung ano yung magiging improvement nito. Tapos ito, tingnan ninyo, nagiging green na. Ayan, dahan-dahan na silang gumigising kasi kapag madaling araw guys, medyo malamig na yung panahon namin. Kaya ayan, dahan-dahan na silang gumigising. Ayan, nagkakaroon na siya ng green sa dahon. Lalo na tong nasa ilalim. Ayan o. Oh. Ayan. So, ano lang natin, i-half lang natin kasi baka ma-sunburn yung dahon. So, i-half lang natin yung ano. Ayan. Kasi yung nasa ilalim, hindi siya naka-direct sunlight. So, baka ma-sunburn. So, i-half lang natin muna. Tapos, ito yung mga kinatings ko nandito. So, ayan, may mga babies na. So, nagdilig nga pala ako dito 3 days ago na. So, ayan guys, kung nakita ninyo, malaki na yung mga babies. Malaki na yung mga bagong suloy. After 1 month, ganyan nakalaki. So, bago ko diniligan, binudburan ko muna ng fertilizer. So, ito nga pala yung ginamit ko. Ayan. So, binili ko sa Seria. Pwede siya sa indoor plant, pwede din siya sa succulents. Ayan, may nakalagay dito sa ibabaw. Ayan. So, ito yung, ano, binudbud ko dito. So, ayan yung mga babies. Tingnan ninyo guys, oh, malaki na oh. So, ito is mabilis lang talaga siyang magkakaroon ng mga bagong suloy. Itong ganitong variety ng succulents. Tapos, ito napaka-cute ng mga babies niya. Si Purple Delight. Diba? Ang cute ng baby niya. Ang chubby. Yan, napaka-chubby ng mga babies. Tapos, mayroong konting sunburn. Ayan. Pero yung mga babies, wala namang sunburn. So, okay lang yan. At ito ay hindi ko na kinatings. Kasi napaka, ano pa nung stem niya, 1 month ago, napaka-ikli pa. So, hindi ko na to siya kinatings. Yan. Tapos, ito yung mga cuttings. Yan. Diba? Lumalaki na guys. Maganda tingnan oh. So, lumalaki na yung mga kinatings ko. And then, ito naman si Purple Delight. So, i-check natin kung may baby yung ano. Ay, mayroon nga oh. Ayan guys. May baby na. Ito rin, mayroon na to. Kasi, yan oh. Yan, mayroon na. So, yung mga dahon na nilagay ko lang din dito, may mga babies na. Tapos, ito naman yung mga borostil. Malaki na, oh. Biglang lumaki, oh. Yan. So, lahat to ay may mga ugat na after 1 month.
Yan, nagkaroon na siya ng ugat. Tapos dito naman, ito is propagation ko to dati sa sa dahon, si Purple Delight. Si Sweet Berry, yan. So, mayroon ding na sunburn. Ito, no name. Nagkaroon siya ng sunburn. Nasira yung dahon niya. Pero yung bagong okay naman. So, ayan. Antayin ko na lang magpalit ng bagong dahon. Tapos, si Peach Boy. Yan, mga Peach Boy. So, ito is mga to. Maganda si, nagiging bouquet. Si Ronyoni Eye. Yan, nagiging bouquet. And then, ito naman siya, si Brave. Yan, mga Brave to nilagay ko dito. Tapos, meron ako dito, mga chubby-chubby na dahon. So, itong basket na to, ayan, wire basket. Binili ko to sa Seria. Yan, pati itong coconut fiber. Sa Seria ko rin to siya binili. So, diba, maganda tingnan. Tapos, tinaniman ko ng mga pink clover. Yan. So, dahil bagong tanim, hindi pa siya nagpipink. Pero, antayin ko na lang siyang magpink. Ayan. Tingnan natin kung ano yung hitsura niya. Kasi pink clover yung pangalan niya. Ayan. Chubby-chubby yung dahon niya. Tapos, meron pa ako ditong isa na hindi ko pa rin tinatings. Mga burros tail. So, ito ikakatings ko na rin to kasi ilagay ko siya sa arrangement. Ayan. Mag-arrangement ako ulit. So, mga burros tail lang yung ilagay ko sa arrangement. And then, meron din akong mga dito na hindi pa naitanim. Yung nasira. Ito nasira. Mga nasira. Yan. Nagkaroon na siya ng mga bagong ugat. So, krasula nga pala to siya. So, itong mga nasa ilalim, mga succulents to na mga na-damage. So, kailangan ko na rin i-dispatch sa yung iba dito para magkaroon ng space at pwede ko pang lagyan ng mga succulents ko. Ayan. Or mga babies. Kasi kapag winter time, patagilid yung sikat ng araw. So, maganda dito. Ilagay yung ibang mga babies sa ilalim. So, yun guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!